Ngayon, update lang po tayo mga kababayan sa ating pinakamamahal na kaibigan na sabi ng mga DDS ay hindi daw namin, hindi, ano daw, kumbaga, hindi na tuloy daw ang laban. Tuloy ang laban, pusang ina nyo. Aray ko. Diba? Pwede ba naman namin pabayaan si Mima? Tanga-tanga pala kayo eh. Kundi ba naman ngayong tanga-tanga. Aray ko. Okay, simulan na po natin to kay Mima. Pakinggan po natin ito. Inilabas ng pulisya ang ilang tangkuhan ng CCTV sa pagpatay sa vlogger na si Mima Alicia. 8 milyong pisong utang at hindi politika ang tinututukang motibo, bata. Mali yun eh. Mali po yun ha. Sorry po ha. Hindi po kami kumukontra sa administrasyon. Hindi po kami kumukontra sa PNP. Okay? Ito po kasi ay hindi naman pong sinasabing ano. Parang mali po kasi yung pagka-interpret. Mali po yung pagka-interpret. Sorry po talaga. Kasi kami po, siyempre ako po, kami nila Boss Mike, kausap namin yung nanay. So, kinukwento po sa amin ng nanay. Kinukwento po sa amin ng iba't ibang mga source. At lagi naman namin sinasabi sa inyo, paano, tama naman, may utang si Mimang 8 million, pero hindi po doon sa mastermind. Hindi po sa mastermind. Sorry po, mali yung pagka-interpret kasi. 8 milyon, halos 8 milyon po ang nautang ni Mima para po i-invest doon sa inaakala niyang investment, and then hindi na mabigay sa kanya at maibalik ng mastermind. 8 milyon po, iba-ibang utang sa iba't ibang mga tao, pati sa matataas at mga matataas na tao. Yun eh. Hindi po namin binabali yung balita. Pero sana ininterpret, di ba? Ininterpret po, inelaborate ng maigi para po malinawan po, di ba? At accurate po ang pumasok. Doon lang nakakalungkot. Pero malay po natin na medyo makakuha pa ng another angle na makikita dito po sa kaso ng kaibigan namin. At sa mga nagpapakalat na, yung mga vlogger, sabi ituloy lang laban. Tuloy ang laban, mga kababayan. Hindi mo pababayaan, kaibigan natin yan eh. Ba't mo pababayaan? Diba? Ba't mo ilalaglag yung kaibigan mo? Kilala nyo po kami, hindi po kami ganon. Hindi po kami ganon. Wala po sa bokabularyo namin na nalalaglag ng kaibigan. Pero once ang kaibigan po namin mali, hindi po namin kukonsintihin. Kaya namin magbaklas ng kaibigan at kaya namin kumuha ng kaibigan. Ganun po yun. Eh si Mima hindi mo tutulungan, kawawa naman yung kapatid natin, di ba? Diretso. Ay, sa investigasyon, nakatutok si June Veneracion. Huwag na natin pakita yung video kasi baka ma-takedown po yung YouTube. Sensitive po eh. 8 putok ng baril ang bumasag sa tahiyan. Nakita nyo po dito. Accurate din po yung sinabi namin. Wala pong helmet yung nakamotor. Nakita nyo po. Sinabi namin yan kahit i-review nyo. Walang helmet yung nakamotor. Ito pong CCTV na to, yung huling CCTV po. Ito pong huling CCTV na to, naibigay na kasi po nung nandun kami mismo sa bahay ni Mima, ayaw po magbigay ng CCTV ng mga kapitbahay na natatakot. Kaya pansin nyo po itong CCTV na to, hindi po sa harap ng bahay, sa likod bahay, kumbaga nanggaling pa sa eskinita. Didiretsuhin mo pa yung iskinita, kakanan ka, doon pa yung bahay. Doon pa nakuha yung CCTV sa may iskinita. Ito yung bahay ni Mima, kakanan ka pa, dito pa nakuha yung CCTV, so malayo yung angulo, basis dito. Siguro nakipagtulungan na po itong kapitbahay dahil napapanood niya po, napapanood niya po ang ating kapatid na si Mima na trending po araw-araw dito po sa social media at sa mainstream media.
So, ayan po, nakapagbigay na po. Salamat po sa CCTV nagbigay. Dahil nandun po kami, ay meron pong CCTV na ayaw po magbigay. Although pinakita niya, ayaw niya po ibigay yung CCTV. Nagpakita siya, yung isang kapitbahay. Which is, nirerespeto po natin. Nakakatakot din po kasi. Nirerespeto po natin yung kapitbahay na yon. At miski naman po ako, mahihirapan akong sumangguni o makipagbigay ng anumang meron. Dahil baka balikan ako eh. Baka balikan ako. So, salamat po at nalinawan po yung ibang kapitbahay na mismo sila po siguro, siguro ang nakapagbigay para po makipagtulungan na rin at naawa siguro sa kapatid natin si Mima Alicia. Ayan po ang malinaw na kwento na walang halong fake news. Diba? Pero mo, namatay na yung tao, pinipake news nyo pa. Diba? Huwag kayong mag-alala, pag namatay si Digong, hindi namin pe-fake newsin. Diba? Kung abo si Digong, hahagisan namin yan ng, maraming electric fan para mawala. Oh, 'di ba, mga kababayan, diretso. Sabay ba kami ni Boss Mike? Bayaan mo siya. Dun sa kanya yung mga yung mga sa kanya yung mga senior. Sa atin yung mga kulubot. Aray ko. Hindi ka ng isang subdivision sa Caloocan City. Pasado alas 3 ng madaling araw ng July 17. Mapapansin niyo po dito, wala pong helmet. Ayan wala pong helmet ang mga sinabi po namin yan kasi po kita po namin yung CCTV. Kita po namin yung CCTV talaga eh. Wala talagang helmet. Hindi sila nag-helmet. Kitang-kita po sa CCTV yun. Kitang-kita ng kapulisan. Kitang-kita na kaso natatakot. Natatakot yung kapitbahay. Kita nyo? Professional po. Professional na po. DDS yan, mga kababayan. Totoo, kasi sanay po sila eh. Sanay po sila sa ganyang trabaho. Riding in tandem. Sanay po. Sanay. Bumabanat na sila noon. Saan ba nauso yung riding in tandem? Yeah. Saan po nauso yung riding in tandem? Saan? Anong panahon yan? Aray ko. DDS. Diretso. Pag-alis ng dalawang gunman, naiwang patay sa labas ng kanilang bahay ang pro-administration vlogger na si Mima Alicia. Sugatan. Kaya makikita nyo po dyan, dito po, makikita nyo po dito. Anong kape? Makikita nyo po nga dito, pinuntahan natin yan. Dito po, makikita nyo si Mima. Ang kwento po dyan, si Mima po, madaling araw. Madaling araw po, hindi na alas 3 pasado, pinagbabarel. Then, pumasok po ng umaga na, hindi pa po nakukuha si Mima, gaya po ng nasa larawan. Totoo po yun. Wala pong gumalaw kay Mima, iniintay po. Grabe, nakatiwangwang po si Mima doon. Yun po yung nakakaiyak na part. Makikita niyo po si Mima, nakatiwangwang doon. Halos abutan na ng umaga, abutan ng araw. Hindi pa po na aayos yung katawan niya doon mismo sa crime scene. At makikita nyo nga sa crime scene, mga kababayan, grabe. Grabe po, gaya ng kinuwento ko sa inyo, durog na durog po yung ulo. Durog na durog ang ulo ni Mima. Sorry po sa mga nanonood dyan. Durog na durog po. At kung makikita nyo po yung ibang anggulo netong kapitbahay na CCTV, buhay pa si Mime. Buhay pa po, nakalabas pa ng sasakyan. Diba? Nakalabas pa po ng sasakyan. At nung unang akala nga namin, isang kwento ng kapitbahay, mali naman ang kwento.
Kasi may pumunta kami dong informant, mali naman ang kwento, sa loob daw ng bahay, hindi naman sa loob. Mas better, pinuntahan na namin ni Pikwa. Ayan nga, nalaman namin. Ayan nga, tapos pinuntahan namin yung kotse. Pumunta kami sa kotse ng gamit ni Mima. Pumunta na kami sa police station para po malaman po talaga namin. At yun nga, buhay pa si Mima nung tinamaan siya sa katawan, sa bandang dede niya, meron. Tas dito po. Kasi, sarado po yung sasakyan eh. Sarado po nung sasakyan nung ayun po medyo nagtatanong tayo sa ating sarili na sarado yung sasakyan. Talagang accurate na accurate, pinagbabaril si Mima sa passenger nang sarado ang bintana. Then yun, nakalabas pa siya. Paglabas niya, binalikan siya at binigyan ng 2 putok, huling 2 putok. Yun, nakakalungkot at umaga pa bago siya na-retrieve kasi inintay po talaga ang responde at pag-retrieve ng investigador at yung parang soko. Ayan. Ayan po ang istorya ni Mima. Ayan po. At medyo malaki po talaga ang mga taong involved dito at malawak. Malawak po ang taong involved. Marami sila eh. Marami po sila. At yun po ang iniimbestigahan ngayon. Diretso natin. Naman ang kanyang live-in partner. Sa backtracking ng mga CCTV video Ayan. ay nakilala ng mga pulis ang 2 suspect na nakuha ng pumarada sa isang lugawan 1:43 AM noong July 17. Kita nyo po kita po yung mukha nila eh. Kitang-kita po dito yung mukha kaya napakabilis po na nahuli ng kapulisan. Kaya po, makikita po na pinipake news nila, pinipake news po nila yung mga kapulisan na tanim daw. Nagtanim lang daw po ng suspect. Huwag po kayo maniniwala doon. Kasi dito po sa CCTV ito, makikita nyo po, dito sa CCTV ito, makikita nyo po. Ayan po, kitang-kita po yung mukha nila. Ayan o. Kitang-kita po yung mukha nila dyan. Ayan, kitang-kita po yung mukha. Blurred lang po kasi masyadong sensitive yung video. Kitang-kita po yung mukha nila. Kaya, sa tulong po ng NBI, mga kababayan, mga karayuma, sa tulong po ng NBI, madali po na forensic sila, madali po na imbestigahan sa tulong ng ating NBI. Kaya po, mabilis po ang paghuli sa mga suspect. Kitang-kita po talaga. In July 17, 1:47 AM nang mahagip ng CCTV ang mukha nila habang umu-order ng pagkain. Kita mo? 2:28 AM, pinapatungan na nila ng ibang kulay na damit ang kanilang mga suot. Kita mo? Mga professional po talaga. Mga professional. Professional. Kasi, alam nila na nakuwanan sila sa lugawan, if ever, nagpalit ng damit. Nagpalit. Di ba? Planado talaga. So, planadong-planado. Diretso. 3:11 AM naman nang puntahan nila ang bahay ni na Mima Alicia. Naglakad, pagkatapos ay namaril. Narinig niyo po si Mima, maririnig mo po yan. Kapag mag-isa po kayo, lakasan niyo po, maririnig niyo si Mima. Gumaganon pa si Mima. Sumisigaw-sigaw pa. Isang bala sa ulo ang pumatay sa vlogger, habang sugatan ng kanyang kinakasama. July 23, naaresto ang 2 suspect sa Mabalacat, Pampanga. Kinabukasan, sumuko naman ang middleman na kumontrata umano sa kanila. Siya yung nagbibigay ng nakikipag-communicate ng information at nagpadala ng pera. Yung initial, I think, ay 250. Ibabastin sa Kita mo, ito po, may utang daw si Mima na 8 million. Pero ang initial po ano po ba yung initial? Initial, ibig sabihin, paunang bayad, 250. Isipin nyo po may utang na si Mima na 8 million if ever. Tapos magbabayad pa ba yung nautangan ng 250 initial? Aray ko.
Di ba? 250 initial, hindi na po magbabayad yun ng ganon. Pero mo 250, so, malaki-laki yung kontrata po neto kasi 250 pa lang eh. Oh. Ibig mong sabihin na napaka, di ba, nalugi na siya, nag-guide pa siya ng mahigit kumulang 500 kasi initial pa lang yun eh. Oh. Kaya nga sabi natin, sana inelaborate pong maigi. Wala namang problema, sinabi na po namin dito, si Mima po baon talaga sa utang, hindi namin nilihim sa inyo yan. Hindi po namin nilihim sa inyo na si Mima po baon sa utang. Dahil umutang nga po siya para po ipang-invest. Kung ito po talaga ang anggulo na pinatay siya, yan po ang isang anggulo na sinasabi dito. Umutang siya pang-invest dito po sa inaakala niyang makakatulong sa kanya. Oh. 'Di ba? Sisipin nyo, si Mima umutang ng 8 milyon. Saan niya paggagamitan yon, mga kababayan? Mga karayuma. Sige nga po, si Mima umutang ng 8 milyon. Saan niya paggagamitan? Yung kotse, kung yung 8 milyon nakuha ni Mima sa utang, yung kotse niya hindi bayad. Yung kotse po ni Mima hindi bayad, hulugan. Malinaw ko ini-explain sa inyo. Hulugan po ang kotse ni Mima, hindi bayad. Nakapangalan yon sa common friend ng nanay niya. Oh. Paano mangyayari yon? Yung bahay ni Mima, matagal na po niyang napagawa. Matagal niya nang nabili, 1 year ago pa, bago siya lumuwas kay Boss Mike. Yung bahay ni Mima po, matagal niya nang napaayos, napagawa at nabili. Bago siya magtumira kay Boss Mike Cervera, siya po ay nakapagpatayo na ng bahay para sa kanyang nanay at pamilya. Saan gagamitin ni Mima yung 8 milyon? Yun po ang tanong natin. Kung talagang may 8 milyon si Mima, saan niya gagamitin? Kasi nakasama po namin sa iba't ibang bansa. Oh, wala naman siya nababanggit na ganyan. Ngayon, may utang pa si Mima sa iba't ibang tao. Kay Boss Mike, 1.4. Sa iba't ibang vlogger. Sa iba't ibang hindi natin papangalanan ng mga matataas na tao. Dinadala niya yung perang hiniram niya doon sa inaakala niyang investment na makakatulong sa kanyang pamilya. Yan po ang sa side namin na pinaparating namin sa inyo. Diba? Diretso. Forensic investigation na ang baril na pumatay kay Mima Alicia ay ginamit na sa 3 naunang krimen ng mga suspect na nasangkot na noon sa robbery at murder. Kita mo? Ginamit na yung murder weapon na yon sa dati na. So, mga professional po ito. Hindi lang panahon na to ng Administrasyong Bongbong Marcos buwabanat to. DDS yan. Ganyan ang galawan ng DDS. So this case is a solved one, including the Philippine National Police, of course, the investigators didn't stop at the shooting, but were able to solve and all amass and or solve not less than 10 cases that they have committed in the Biro mo, 10 cases. 10 cases po involve yung bumira kay Mima. 10 kaso. Bukod kay Mima, may 10 kaso pa po silang ginawa. Kita nyo? Diba ba? 10 kaso. Ngayon, naalungkatin ng pulis yan. Ano bang 10 kaso na yan? Maalungkat. Diba? pass. Kinasuhan na ng murder at frustrated murder ang mga gunman at middleman. Lumalabas na talagang yung hitman ay talagang ito ay gun for hire. Sabi ng North Gun for hire. Ano po ba gun for hire? EJK. Diba? Ano po ba gun for hire? EJK yan. EJK.
Hmm. Diba? Oo. Cookie Eater Prongs more than 10. Lucy, shout out. Chanel Paris. Marivic. Northern Police District, itinuro ng sumukong middleman ang dalawang mastermind sa krimen. Kita nyo po may middleman. So, kapag may middleman, may kita rin yun. Diba? Gets? Ako ay middleman, kinontak ako ng mastermind. Hindi naman ako kinontak na libre. Kung may middleman ka, may bayad ka rin. Tapos si middleman, meron pang contact na gun for hire. May bayad din yon, 250. So, lugi na sa negosyo. If ever, yung sinasabi nilang may utang si Mima na 8 milyon, nagbayad pa yan sa middleman. Kasi may middleman eh, may porsyento rin yun. Yan po yun. Kaya tayo, elaborate natin maigi. Elaborate natin maigi, di ba? Oh. Mr. Densyo, shout out. Oh. Yan po yan, mga kababayan. Yan po ang malinaw na explanation dyan. At isa pa nilang kasabwat, nananatiling at large ang tatlo, pero sinampahan na rin daw sila ng reklamo. Pero isinantabi ng Philippine National Police ang anggulong may kinalaman ang pamamasdang sa mga Ayan po yung ano natin. Ayan po yung nakakalungkot na part dito. Sana po yung mga ibang nakakaalam po dyan na sana po yung mga ibang nakakaalam dyan sa mga iba pang involved dito makipagtulungan. Di ba? Makipagtulungan po. Kasi para po mabigyan natin ng totoong hustisya ang ating kaibigan na si Mima, di ba? Mga babayan, hindi po namin naatrasan to. Nandito po kami. Kaso, hindi naman po palaging kailangan i-content natin si Mima. Patahimikin natin yung bata. Patahimikin natin yung bata. At si Mima po, hindi niya magugustahan na siya na lang palagi ang iintindihin. May mga karapat dapat na mga tao na nag-iimbestiga dyan. At magugustuhan ni Mima na ituloy namin ang laban. Di ba? Ituloy namin ang laban. Anong laban? Laban namin para sa katotohanan. Yan po ang pinaglaban ni Mime. So yan po ang susundan namin. Kaya itutuloy namin ang laban para kay Mima at laban sa katotohanan. Hindi po tayo tulad ng iba't ibang mga vlogger dyan. Laban lang para kay Kibuloy. Laban para sa betlog ni Digong. Laban para sa puday ni Sara. Hindi tayo ganyan. Hindi tayo naglilingkod para sa isang tao. Aray ko.